ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:05 na sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas. Kamusta kamo sa mga adlaw sang Lunes? Panibago nga semana, new week naman kita. Subong nga petsa 9, bulan sang Marso tuig 2026. Isa ka maulanon nga hapon sa inyo nga tanan. Sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo kag sa tanan nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Di man kamo nga bahin sang Western Visayas, no? Aga pa nag-ulan na diri sa may syudad sang Iloilo gani. Umpisahan naton ang balita sosyal, no? Pinaagi sa pagkuha sang latest nga balita halin sa pag-asa na tuhoy naman sa lakat sang panahon. Makaupod natin sa piyak nga linya ang aton nga pag-asa weather forecaster, si Ma'am Leonor Silvestre. Radyo Pilipinas. Nga magahatag sang latest nga update sa lakat sang panahon. Maayong hapon, Ma'am Leonor. Hi, hello, maayong hapon. Muna ang ating latest weather update para sa Lunes, March 9, 2026. Nag-aapekto sa may Luzon, kag trough of a low pressure area ay nag-aapekto sa may Visayas, kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience kata sa magalumon ng kalangitan, nga may mga paglapta-lapta mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tugas ang trough kang LPA. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 6 ang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dukaron nga adlaw ay yara sa may 37 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa update sa lakat sang panahon, Ma'am Leonor Silvestre, ang aton nga pag-asa weather forecaster. LPA ang padayon nga nagaapekto diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Rason nga kaina nakibot man kita, no? Nga pagbugtaw naton na sang aga basa na ang mga dalan. Kag didto gani kita gikan, no, sa Iloilo City Hall kung sa diin na wala anay naghiwat, no, sang flag raising ceremony bangod man sa maulan-ulan nga tiyempo. Maayong hapon sa liwat sa tanan naton nga mga tagpalamatino. Kamusta kamo subong nga adlaw sang Lunes? Daw madamo gid kita sang gina-anticipate subong nga semana, no? Ang mga kauturan naton, especially ang mga driver
kag motorista naton todo ang pagbantay sa lakat no sang pagbag-o, especially sa ginalauman naton nga oil price hike nga mangin epektibo buwas nga adlaw kaina. Nagapadulong kita diri sa may opisina, nakitaan nato no nga masako ang mga gasolinahan, diin ka lang subong nga bahin sang syudad sang Iloilo kay man madamo sang mga nagahingagaw no nga magpa full tank no? May dito gani kita nakitaan sa may area sang Luzon, kung hindi ko magsala sa Dagupan nga naubos na gid no ang ila nga baligya nga mga diesel and petroleum products no inibangod man sa nagapadayon nga tensyon dito sa may bahin sang Middle East. Apang subong nga hapon aside no sa pagbantay sa sining oil price hike, aton man nga ginabantayan ang mga ginapatuman no nga adjustments, especially sa tagsa ka local government unit. Ini may kaangtanan man sa 4-day work week. Ini bilang pagsunod man sa memorandum nga gin-issue ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud makakinot sa gatong sa kuryente kag paggamit no sa mga pasilidad sa opisina ang pagmando sa sining pag-shift no sa 4-day work week, hindi lang no sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno but pati man sa private sector no. Gani subong nga hapon no sa hindi lang madugay makaupod naton ang aton man nga regular nga guest diri sa Balita Sosyal. Si Sir Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd Western Visayas, ibalo naton kung apektado bala ang DepEd sa sining pagpatuman sang 4-day work week. Ano bala ang mga adjustment no apektado bala ang mga teaching personnel or mga non-teaching personnel lang ang apektado sang sining papatuman sang 4-day work week no. Hibalo naton ina sa hindi lang madugay apang diriya sa may Iloilo City Government, ginabantayan man naton kay natalana nga magpagwa sa executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas may kaangtanan man sa pagpatuman sang 4-day work week. So sigurado na sa mga empleyado naton dira sa Iloilo City Hall, sigurado na nga ipatuman ng 4-day work week, ginahulat na ng executive order apa ang iniya apektado ang mga empleyado naton nga wala opisina no sa mga ginakabig naton nga basic and essential services. Bukod sa lingon, kung ara ka sa may basic or social or essential services ang imong opisina, kangay siguro sang CSWDO, ang DRRMO naton, si DRRMO no, hindi kaya apektado sang sining 4-day work week no. Amo man na ang ginahulat-hulat naton, and syempre ang maayong nga balita man para sa mga motorista naton and drivers sang public utility vehicles, ang ining fuel subsidy program sang Iloilo City Government nga base sa pakigaangot naton sa spokesperson sang Office of the City Mayor, ginaproseso na ang dokumento para sa sining fuel subsidy program nga ginalauman makabenepisyo sa kapin 2,000 ka mga driver nga nagabiyahe diri sa city routes. So may initial nga ginpain ang pondo ang alkalde, 3 million pesos para sa initial no nga rollout sang sining nga programa no. Base sa impormasyon no nga nakuha naton, ang initial nga ihatag nga subsidy is around 1,500 kada bulan para sa mga drivers ng jeepney kag modernized jeepney. Kinalauman man sini nga sakop diri ang mga taxi kag ang mga driver naman sang tricycle nga may ara sang franchise, 500 pesos no. Ini ipaagi sa mga ginatawag nila nga fuel coupons, fuel subsidy coupons. Amo na nga kinahanglan pa sa nagakaigo nga proseso, ini kilo ipaagi ini siya sa bidding
Tapos do coupons ang ipanagtag sa mga kwalipikado nga drivers o operators sang PUVs. Tila ko ini nga bulig para sa mga motorista naton, especially diri sa syudad sang Iloilo nga pang-aray-aray na bangod sa pagsaka sa nga presyo sang petrolyo. Ginahulat-hulat naton kung saan o ina ipatuman no but ang pasalig man sang Iloilo City Government no nga hopefully sa labing madali nga panahon maumpisahan ang ining fuel subsidy program. Philippine Standard Time, 1:15 na sa hapon. Sa aton nga pagbalik, makaupod na naton diri sa programa Balita Sosyal ang Regional Information Officer sa nga DepEd Region 6, si Mr. Hernani Escolar Jr. Kagibuloon nato no aside sa pagpatuman sa sining flexible working arrangement kag 4-day work week, ano-ano bala nga mga energy conservation measures ang ipatuman kay kung tan-awon naton ang mga eskwelahan no ang may madako man nga konsumo sang kuryente kagatong kay from 8 to 5 nga pagbukas man sa mga eskwelahan and kadamo sa mga buildings and classrooms, ano-ano bala ang mga energy conservation measures nga ipatuman sang DepEd Region 6. Kinakagiban pa nga mga balita ang bantayan sa pagbalik sang Balita Sosyal. Ang pagsaulog sa National Women's Month nagugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaninghwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kagiban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubo nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sang International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kagang Socialist Women's International, nag-advocate para ang 8 sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag, inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917, kung sa diin napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agwatatagan pagtamod ang mga nahimo sa kababainan kag asikasuhon ang padayon kag danggatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkretong aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag internasyonal nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation No. 224 Series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988
And every year thereafter, as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginanapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipinas sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality kag human rights. Ang Proclamation number 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month. Ginpirmahan ni Presidente Aquino sang March 17, 1988. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Babiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tuking, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. The Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Philippine Standard Time, 1:21 na kita sang hapon. Padayon kamo nga nagatutok diri sa programa Balita Sosyal sang Radyo Pilipinas Iloilo. Subong nga hapon istoryahan naton ang mga ginapatuman no nga mga tikang sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Ini may kaangtanan man sa ginpagwa nga memorandum sang presidente sa pagpatuman sang 4-day work week no. Agod makakinot kita sa paggamit sang kuryente kagatong bangod man no sa pagtaas sang presyo sang petroleum products. Bangod sa nagalala nga sitwasyon dito sa may bahin sang Middle East. No? Gani subong nga hapon, ari na nagahulat na sa piyak nga linya ang Regional Information Officer sang DepEd Region 6 para maghatag no sa ilaman niya nga mga ginapatuman nga tikang pati na ang mga energy conservation measures sa bahin sang DepEd Region 6. Ari na sa piyak nga linya si Sir Hernani Escolar Jr. Sir, maayong hapon. Maayong hapon, Ma'am Emmy. Kagasa nga lang sinino niya DepEd Regional Director Cristito A. Eco. Katami og kita sa isa sinikama yung hapon sa tanan. Sir Hernani, bago lang gino, may ginpagwa nga memorandum order ang Department of Education, no? Nga ginpirmahan man ni Education Secretary Sonny Engara. Ini may kaangtanan sa pagpatuman sang 4-day work week sa inyong ahensya, no? Sa bahin sang DepEd Region 6, sir, ano ang mga tikang nato na in relation sa saning memo? Anong mga ipatuman naton nga guidelines sa mga eskwelahan diri sa Western Visayas? Sa bahin sa inyo sang DepEd, kahapon ginpagwa ang DepEd Memorandum number 18. Inisya no ang sabat no, or in compliance naton sa Memorandum Circular ang ginpagwa sa Office of the President na kung sa diin i-adapt nato ng energy conservation protocols and flexible work arrangements sa bahin sa inyo sang government offices and sa amon diri sa bahin sa sang DepEd. So effective ini siya today, March 9. Kag mangin effective pa ini siya no until such time no nga i-lift sang office or i-revoke sang Office of the President ining memorandum circular nga ginapagwa nila. In terms of the sasakop no sa sining or coverage sa sining memorandum nga ni kung tanong sini nato no ang aton ang coverage ni is ang aton sini nga mga non-teaching personnel and teaching-related personnel no sa Department of Education. This includes our contract of service and job order employees,
So iga-adapt no ining flexible work arrangement sa bahin ni sang DepEd nya kung sa diin Monday to Thursday on-site kita, and every Friday gin-designate no sa central office naton as common work from home nga adlaw sa tanan sini nga mga covered personnel. That means non-teaching, teaching related, kagaton sini nga mga COS and job orders. Ang palamang ko tanon dara is ini sila no ining mga non-teaching and teaching Yes. related. Usually these are the personnel naton nga wala yan nagatudlo sa aton sini nga mga kabataan. So that includes us diri sa may regional office kag subong man sa mga division offices naton. Usually dara na naton makita no ining non-teaching and teaching related personnel naton. So with that kita diri sa may regional office Monday to Thursday ang aton sini nga opisina 8 a.m. to 5 p.m. But paglabot sinisang Friday, i-observe na to no ang work from home from 8 a.m. man until 5 o'clock p.m. Now, ano ang matabo sa aton sini nga mga teaching personnel? So, based sa sini nga memorandum, our teaching personnel shall continue or padayon nini sila no nga mag-adhere or magasunod sa nag-exist nila no nga class schedule as we speak, and subong man school arrangements sila sini nga mga respective nga mga school heads. So this will ensure nga hindi ma-interrupt ng pagtuon sa aton sini nga mga kabataan, and also ang preparation naton no for our end of school year activities. Kung tanong sini naton ma'am no based sa aton sini nga school calendar this week may klase kita sa aton sini nga mga kabataan sa pampubliko sini nga eskwelahan. Next week until 18 padayon ang pag-eskwela, and on the 19th and 20th, ang academic quarter 4 examination na sa aton sini nga mga learners sa public schools. 23 to 27 ang deliberation of honors no sa aton sini nga mga teachers kag mga teaching personnel sa eskwelahan, and on the 30th and 31st sa March is our end of school year rights. So roughly mga 3 na lang ka semana gid no ang nabilin, or more sobra 3 ka semana ang nabilin no nga pagsulod no sa aton sini nga mga kabataan. That's why kung tanong sini naton based on this memorandum wala na gintandog ang aton sini nga mga teaching personnel kag mga eskwelahan naton, because hindi naton gusto na no nga maapektuhan pa ang number of days no sa aton sini nga mga kabataan sa eskwelahan, particularly sa aton sini nga mga public schools gid. Come the month of April, hindi naman required ang mga teachers naton kay it's the start no of their end of school year break. So that means makapahuway naman ang aton sini nga mga teachers. In terms naman niya of aton mga eskwelahan, particularly the private schools and our SUCs and LUCs nga nag-offer sa basic education, they have the naman niya prerogative to adopt these guidelines man no nga pagwa sa Office of the President kay they have their own management. Ang sa aton dara sa bahin sa isang DepEd is to ensure nga padayon ng pagtuon sa aton sini nga mga kabataan despite of this crisis no nga gina-undergo naton sa subong. Yes, no. So klaro ang gin-mention ni Sir Nani nga uninterrupted ang pag-eskwela sang aton nga mga kabataan kay going na sila sa graduation no and recognition and end of school year na, so hindi apektado no ang pagtuon sang mga estudyante naton nga sakop sang DepEd diri sa Region 6, sir, no? Klaro katama. Oo, kaya padayon sila no, meaning ang pag-eskwela sa aton nga mga kabataan in person sa gihapon Monday to Friday. Yes, no. Iklaro na naton, sir, may mga specific bala nga ang mga sakop sang sining work from home arrangement no, ang mga personnel lang nato ng mga na-mention mo kaina, may mga specific bala sila nga requirement kung ano nga mga ubrang pwede nila himuon or mga targets nilang himuon nila kag specific bala, sir, nga Friday sila makapatuman sang work from home or pwede sila makapili any time of the week, sir? Based sa sining memorandum naton, Friday is going to be the designated gisa nga common work from home sang tanan, but silingon wala iya sang personnel nga maga-report diri sa opisina, particularly diri sa regional office no for our case, and mag-adapt kami no sa work from home during Fridays. In terms of deliverables, it will depend upon sa immediate supervisor no sa aton sini nga mga personnel. Like for example sa amon nga case sa public affairs unit, then we will still continue to monitor our complaints channel. Kung may mga documents kami nga ma-receive sa public affairs, we will continue to process those documents
even nga yara kami no sa amon sini nga mga puluyan. That means no nga from Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. We will be ensuring that padayon kita nga hatag no sang serbisyo sa aton sini nga mga kauturan. Roughly, sir, mga basi may estimate ka lang kung pila ka mga personnel ang apektado or maka-avail sang sining flexible work arrangement nga ipatuman naton santo sa memorandum. Kung tanong sa natin, no, in terms of our personnel, roughly mga 3 to 6,000 siguro. Currently, I'm trying to pull out the data no, sa aton sini nga mga personnel there is sa may Department of Education in terms of our non-teaching personnel. So, kung tanong sa natin, madamo kita no sang teaching personnel gid kay sila gid sinino ang naga-cover sang bulk sang aton sini nga mga personnel diri sa DepEd kiti sila gid sinino kumbaga ang heart sang Department of Education. So medyo gamay lang gid no ang in terms of the entirety of our population sa DepEd, gamay lang gid ang mga personnel no nga maka-avail sining work from home kay tikalabanan gid na diri sa ila is mga teachers naton na Ma'am Emmy. So despite no nga ti amo na ang aton sitwasyon right now, kita sa DepEd no we will continue gid to abide with the guidelines coming from the Office of the President, from our central office, and nevertheless this will not hamper no the delivery of our education no sa aton sini nga mga kabataan. Siguro sir, last na lang no, parte man sa memo ang mga energy saving measures, and we all know ngo nga dako gid nga bulk sang anuman operations man no sang tag sa LGU mga eskwelahan nato no. So ano-ano sir nga mga energy saving measures ang ipatuman nato no sa mga eskwelahan para man makakinot no sa paggamit sang kuryente kag paggamit sa mga gatong naton sir. Oo. Sa bayans niya sa aton nga memorandum, so like for example sina diri, number 1 diri nga guidelines is ang thermostat no sa aton nga mga air conditioning units diri sa may DepEd will be set no sa 24 degrees, and i-activate no ang sleep settings sa aton nga mga equipment like ang computer nato nga monitor. Kung hindi siya magamit for a specific period of time, maga-turn off siya temporarily or maga-hibernate. And mga non-essential nga mga suga, kag mga electronic equipment nga wala ginagamit, especially during lunch breaks and after hours, suga turn off man nato nina siya. And in terms of the fuel, then i-consolidate no ang trips sa pag-combine no sa nagkalain-lain sining mga personnel naton. For example, coming from 3 to 4 divisions, may isa man lang kabiyahe pa kadto sa isa ka meeting or isa ka importante meeting nung hindi pwede ma-avail or magamit ang online, then they can utilize one vehicle instead of two. Subong man iga-optimize man ang biyahe sa aton sing salakyan using the shortest and least congested sininong nga mga dalan, agud sini nga mabuhinan ang expense naton sa gasolina. Subong man i-minimize man no ang pag-idle sa salakyan na nanggaandar ang salakyan lang isa for a longer period of time. So as much as possible kung once mag-park na, i-turn on, ipatsunanay naton ang makina. Kag subong man, i-check no ang aton sining vehicle in terms of maintenance, agud sining ma-ensure naton yung optimum ang performance ang aton sining mga salakyan. So in terms of our position kina no sa naistoryahan naton kina Ma'am Emmy, currently sa Bugos sining region, ang authorized naton nga teaching position is around 47,935. Kagang aton sining non-teaching is 4,925. While ang aton sining teaching related is 3,483. Amo nang authorized naton nga mga positions sa Bugos sining region based on the guidelines coming from the Department of Budget and Management. So roughly mga 10% no sang 10 to 12% no sa aton sining
entire population ang non-teaching personnel kag mostly sila naka-comprise sa teaching personnel naton. Yes, no? And I know may mga eskwelahan man kita, sir, nga may ara na ya sa mga solar panels, no? Nga dako man ina nga bulig do para makakinot sila sang kuryente, hindi na sila magkuha man sa kuryente kung may ara na sila sang solar panels. So siguro last na lang gid, sir, ang mensahe nimo or panugyan, mga announcements or mensahe nimo sa mga teaching personnel, non-teaching personnel, and mga maestra man naton nga nagapamati subong sa balita sosyal. Kita no sa Department of Education through the leadership of our Regional Director Cristito A. Eco, kapanawagan kita no that during this time no these hard times no nga kung sa diin mayara kita sang crisis particularly sa fuel and sa supply no sang energy diri sa aton kay we know that need naton ang oil no to run our electricity. Need naton nga magkinot anay, so let's abide with the guidelines no coming from DepEd Central Office and subong man sa Office of the President. Kiti temporary lang ini siya and it's going to be of benefit no sa aton sining mga kauturan diri sa may Region 6. Kita naman ya diri sa region, we will make sure no despite of this crisis nga ginagyan naton subong, this will not stop us no, this will not hinder us from delivering no our mandate sa aton sining mga kabataan, and that is to provide the quality basic education sa ila diri sa may home of the champions. Madamo gid nga salamat sa oras nga ginhatag mo diri sa Balita Sosyal. Si Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd Region 6. Madamo gid nga salamat, sir, and maayong hapon. Madaming salamat kag mayong hapon sa tanan. Nabatean naton si Mr. Hernani Escolar Jr. Kag klaro no nga ang ining flexible work arrangement para lang sa mga non-teaching personnel nga siling gani ni Sir Hernani naga-comprise sa 10% sang personnel sang DepEd Region 6 no. And actually timing man ina kay kung basehan naton ang DepEd calendar no, pagkadto na kita sa closing sang mga eskwelahan nato no diri sa Western Visayas, ang schedule nila siling ni sir is by last week of March dira sa March 29 to March 31 naka-schedule na ang ilang mga graduation and recognition rights kag ang pag-finalize ang listahan sa mga honor students naton kag mga awardees para sa sining mga graduation rights no sa second to the last week of March, March 22 to March 27. After sina Kwaresma na makapahuway naman ang aton nga mga teaching staff pati ang aton nga mga estudyante kay Lenten break naman no. In terms naman sa mga energy saving measure, kaangay no sa Iloilo City Hall ang pagpatuman no sa required nga dapat kung maglabot gani sa 24 degrees Celsius lang ang pagkinot sa paggamit sa mga aircon. And siling ni sir ang paggamit man no sa mga service vehicles ang ahensya na kung pwede maisahan lang ang pagpakadto sa isa ka kaladtuan, tingob na lang no. Ang importante diri ang pagtuon sa mga estudyante naton hindi apektado kag magapadayon niya ang pagtudlo sang aton nga mga maestra sa mga eskwelahan diri sa Western Visayas. Aton ginahulat-hulat man ang update sa may Iloilo City Government kung ano ang mangin guidelines sa ilang nga pagpatuman sang 4-day work week. Apang by this time no wala pa naka-issue sang executive order ang alkalde. According sa Iloilo City Government no within the day ang pag-issue sang EO. Tilaban-laban kung ma-issue ini siya by today, mangin epektibo ang ining EO this week, so pwede nakapatuman no sang 4-day work week ang mga empleyado sang Iloilo City Hall kag Friday ti ang mga essential services na lang ang magapabilin dito sa may Iloilo City Hall. Philippine Standard Time, 1:38 na sa hapon.
Iban pagid nga balita ang aton nga istoryahan sa pagbalik sang balita sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. One, two, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success. Philippine Standard Time, 1:46 na sang hapon. Padayon ka mo nga nagatutok sa balita sosyal. Kag na-mention na naton kay na, no? Ginahulat-hulat na lang naton ang executive order sa Iloilo City Government sa pagpatuman sang 4-day work week. Apang sa pila ka mga LGU diri sa Western Visayas, may iban nga nakauna na, no, issue sa bahin sa Rojas City Government, no. Nagpagwa na sang advisory si Mayor Ronnie Dadivas nga mag-aumpisa na ang ilang pagpatuman sang 4-day duty. Ini sandigman, no, sa Memorandum Circular 114 sang Office of the President, no, base sa advisory nga ginpagwa ni Mayor Dadivas. Epektibo, subong adlaw, Marso 9, ang inyang 4-day work week nila. Kung sa day na mangin duty, halin na Lunes, tub-tub Webes, alas 8 sa aga, tub-tub alas 7 sa gabi. Kag ang Friday o kung ang Biyernes, ginakabig nga non-working day, no? Kaangaywan sa iban nga LGU, ang mga opisina, no, nga may ara sa essential services o kung ang mga critical nga mga serbisyo ang ilang nga ginatanyag, hindi apektado sa sining compressed work week, no? Kag sa bahin naman sa Negros Occidental, magapatuman man sila sang 4-day work week. Gani sa subong nga tinion magakuha kita sang report, no, in relation sa sining pagpatuman sang 4-day work week sa bahin sang Negros Occidental Provincial Government. Magakuha kita sang update halin kay JP Hervas. Radyo Pilipinas. Report.
Japes, maayong hapon. Mas mayong hapon kung nag-take effect na ang 4-day work weeks ang Rojas City Government, magasugod pa lang sa masunod nga Lunes, Marso 16 ang 4-day work week sa Negros Occidental Provincial Government. Sining karon lang ginaprubahan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang pagpatuman sa sining bag-o nga setup bilang pagsunod man sa nangin panugyan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magtipid sa gatong kagkurente bangod sa tensyon sa Middle East. Sugod Marso 16 ang mga opisina sang gobyerno probinsyal mangin bukas halin las 8 sang aga tubtob las 7 sang gabi sugod Martes tubtob Biyernes. So suliton to Martes tubtob Biyernes pahuway nila kun adlaw sang Lunes. Pero ginathag sang Negros Occidental Provincial Government nga magapadayo naman ang mga serbisyo sa mga essential and frontline services kaangay sa mga provincial run hospital, DRRMO Security and Safety Division kag iban pa nga mga opisina, pero ang ilang mga personnel ay mag-adapt naman sang 10-hour workday. Igapatuman sa sini nga mga opisina ang rotation schedule apisar nga 24/7 ilang operation. Ang mga empleyado under these offices ang makapahuway sa gihapon 3 ka beses sa isa ka semana. Samtang sa bahin sang emerging o kuna energy conservation measures lakip sa mga igapatuman naman ang pag situate nga ma-maximize anay ang paggamit sang digital platform kag mga virtual meeting sa baylong magpatuman sa mga face-to-face nga pagsinapol. Igapatuman man ang istrikto nga pag-observe sang energy conservation practices, lakip na diri ang pag-situate gid nga napatay ang mga electrical equipment nga wala ginagamit kag ang paglimita sa mga official travel sa mga essential kag indispensable function kag paglikaw anay sa mga travel nga katuyuan lamang amo ang mga bagay nga hindi man tam ang importante kag kaya gid nga maobra even sa virtual meeting. So, klaro, ini Japes, no? Kung ang Rojas City ang ilay ang non-working day Biyernes, sa Negros Provincial Government Lunes. Ang ilang non-working day. And since effective pa ina March 16, no? So, maumpisa pa ina ang ilang pagpatuman sa 4-day work week next week, Japes. That's correct, no? That will take effect sa Marso 16 alas 12 sang aga. So, subong nga semana back to anay sila, back to kung panagapabilin status quo kumbaga, no, wala anay sang changes sa ila siniyang mga pagdulong sang serbisyo kuna naandan nga 6 to o kuna 8 to 5 amo na anay ang magapadayon sa subong nga semana sa Negros Occidental. And sa bahay naman sang DTI Japes, no, in relation man sa sining mga efforts nato nagud makakinot sang paggamit sang kuryente kagatong isa man sa mga ginabantayan ang mga presyohanay sang petroleum products diri sa Western Visayas. Kamusta ang monitoring sa bahin sang Department of Trade and Industry, Japes? Ang pagmonitor sa mga presyo sa mga petrolyo o kung produktong petrolyo paidalong o na under ina siya sa Department of Energy, pero for purposes ang aton sining mga basic goods and prime commodities nga isa sa mga ginatan-aw, no, maapektuhan sa pagsaka sang presyo sa mga gasolina, ginpasalig sang DTIM, no, nga nagapabilin karon nga estable ang presyo kag bastante man ang supply sa mga basic necessities kag prime commodities diri sa aton nga rehiyon. Kadungan sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East, nagapadayon man ang hugot nga pagbantay sa mga provincial offices sang DTI sa presyo kag supply sa mga blaklon, agoy nga masiguro nga nagasunod ang mga retailers sa ginatawag nga suggested retail price kag may access gihapon sa bastante nga goods ang mga consumer. Panugyan karon sa DTI Western Visayas, ululupod kita sa pagbantay agon maproteksyonan ang mga consumer kag mapabilin nga kasarangan kag accessible ang tanan nga mga labing importante nga kinahanglanon
sang mga pumuluyo. Importante ina kay may na monitor kita didto nga may mga gasoline station didto sa may bahin sang Luzon ngondo do ang ila to nga nakita naton sa social media nga daw naubos gid ang ilang nga baligya nga petroleum products. Pero diriya sa Western Visayas nagapabilin nga bastante ang supply naton kag padayon man ang monitoring mga kapulisan actually na monitor naton kaina nga nagabantay sa mga gasoline station diri sa syudad sang Iloilo. Padayon ina naton nga pagabantayan no, kaupod man ang mga ahensya sang gobyerno. Madamo gid nga salamat sa update, Japes. Report gikan sa Negros Occidental para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Halos sa tagsa ka local government unit no kanya-kanya nga pagpatuman sang sining adjustment may kaangtanan man no sa gin-issue nga Memorandum Circular number 114 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So sa monitoring naton no Negros Provincial Government, Rojas City ang mga nagpabutsyag na no sa pagpatuman sang 4-day work week and at the same time ang Iloilo City Government no. So hibaluon naton kung ano ya ang mangin makabig naton nga non-working day sa syudad sang Iloilo para ya sa mga personnel sang Iloilo City Hall kay sa Rojas City Friday ang ilang non-working day. Pero sa provincial government sang Negros Occidental Monday ang ilangan ng working day. And syempre, ginabantayan man naton sa bahin sa Iloilo Provincial Capital kung ano bala, magapatuman man bala sila sang 4-day work week kag ano pa ang mga tikang ilang himuon. Ang importante diri no, halin sa national government pagkadto sa local government unit no, kanya-kanya nga pagpatuman sa sining mga ginakabig naton nga energy saving measures. Iti kung lantawan naton dala kita no sa domino effect sang nagalala nga tensyon didto sa may bahin sang Middle East. Kadi sa mga kultura naton no, mga OFW naton nga nagapamati subong sa Radyo Pilipinas Iloilo or nagatanaw sa Facebook Live kabay pa nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan. Philippine Standard Time, 1:55 na sa hapon. Wala na kita sang oras diri sa programa nga Balita Sosyal. No? Ganing madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Madamo gid nga salamat. Sa ngalan ni Marian Grace Ereñeta, akong inyo alagad Emerose Santiagudo. Kag until next time, diri lang sa Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.